sanayunan, siguruhin natin ang kabuhayan. Mga sakahan at pangisdaan, ngayon ay atin ng paunlarin. Sa tulungan ng ACPC, may ginhawang maaasahan. Sa programa ng ACPC, may pag-asang agrikultura. ACPC, 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 ACPC. Katuwang at kasama sa kinabukasan. Magandang umaga mga ka-agri, kumusta po kayo dyan? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Welcome sa isa na namang episode ng Agri Credit Talk Webinar Series. Hatid po sa inyo ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Kami po ang inyong host. Ako po si Carlo at kasama ko si Ma'am Emeline Ginto. Good morning, Ma'am. Good morning. Good morning, Carlo, at good morning sa ating mga live viewers mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas, pati na rin sa ating mga overseas Filipinos na nakatutok ngayon sa ating Facebook Live. Masaya kami na makakasama na naman namin kayo ngayong umaga. Good morning, everyone! Good morning! At sa mga first time po namin makakasama, ang webinar series po na ito ay nagtatampok ng iba't ibang programang pautang at mga financial services ng ating gobyerno. Kabilang na rin po yung mga support services at programs ng ating gobyerno para po sa mga magsasaka at mangingisda, pati na rin po yung mga agri-fishery enterprises. Kaya po kung na-miss nyo yung mga nakaraang episode, ayan, iniimbitahan po namin kayo na panoorin yung mga past episodes natin sa aming official YouTube channel. Tama, Carlo. Mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated. Matutunghayan ninyo dito sa aming YouTube channel ang mga videos at mga success stories ng mga borrowers ng ACPC. Bago tayo magpatuloy, Carlo, batiin muna natin ang mga present sa ating live stream ngayon. By the way, naka-live stream po kami ngayon sa ating Facebook. Okay, sige, batiin muna natin dito si Adrian Emmanuel Gladstone. Magandang umaga po sa ating lahat. Watching from Lawak, Pangasinan. Ayan, suking-suki natin yan. Neto, shoutout number 2. Mr. Darwin Zabala Aquino watching from Dagupan City. Good morning. All right. At ito, from Camarines Sur, bumabati na magandang umaga si Pabes Claro. And ito pa, may isa pa from Camarines Sur pa rin. Lirio Pard Sereta. Good morning. All right. So
shout out lang po kayo dyan sa ating comment section, no? At mamaya, susubukan namin na batiin kayong lahat. At salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong umaga. Sige, wag na natin patagalin pa ito. Tungkol saan nga ba ang ating discussion ngayong umaga? Alamin natin ang ating topic ngayong umaga mula sa espesyal na mensahe ni ACPC Deputy Executive Director Maria Cristina G. Lopez na live po natin kasama ngayon dito sa opisina ng ACP sa Pasig City. Good morning, Baby Tina. Good morning, Ma'am Tina. Morning, Ma'am Good Tina. morning. Good morning, Mali, and good morning, Carlo. Thank you. Thank you so much. Sa ating mga suki, no, na nakikinig ngayon, nanunood. Magandang umaga sa ngalan ng aming Executive Director, si Ms. Ralen Verdadero. Kami po'y nagpapasalamat at bumabati ng isang magandang umaga sa lahat. Sa ating mga magsasaka, mangingisda, agripreneurs, kabataan, at sa lahat ng nakatutok ngayong umaga sa AgriCredit Talk. Maraming salamat sa inyong oras at interes na makiisa sa ating webinar. Ang topic natin ngayon sa nabanggit kanina ni Carlo ay matalinong pag-utang. So utang pa rin na pag-uusapan natin, ano? Sa tinagal-tagal ko dito sa ACPC, medyo nakita ko na yung dalawang mukha, no, ng utang. Ito po'y pwedeng maging tulay tungo sa pag-unlad. Pero maaari rin itong magdulot ng mabigat na pasanin kapag hindi tama yung paggamit. Batay po sa datos sa 2021 Consumer Finance Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang sinasabi 29.3% ng households ay may utang. Halos isa sa 3 pamilyang Pilipino. Ngunit marami pa rin ang umaasa sa informal sources katulad ng kapitbahay, kaibigan o 5-6 kaysa humiram sa mga formal na institusyon katulad ng bangko o kooperatiba. Samantala, ayon naman sa Consumer Pulse report ng TransUnion, 44% po ng mga Filipino households ang nagsasabing nahihirapan silang i-budget ang kanilang buwanang bayarin katulad ng sa kuryente, tubig, at lalo pang nakakadagdag kung sila ay may pagkakautang. So ang ibig sabihin lang dito, malinaw na ang utang ay naging bahagi na ng ating realidad. Kaya nararapat lamang na matuto tayong maging matalino sa pag-utang. Dito pumapasok ang tungkulin ng ACPC. Kasi po kami hindi lamang bumubuo ng mga credit programs para sa magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyo. Nagsasagawa rin kami ng capacity building activities tulad ng financial literacy training at mga webinar gaya nito. Kasi layunin namin matulungan kayong gamitin ang utang ng may disiplina, pananagutan at malinaw na plano para sa tunay na pag-unlad. Kaya hinihikayat ko kayong makinig ng mabuti, magtanong at higit sa lahat, ibahagi natin kung ano yung matututunan natin dito sa ating pamilya at komunidad. Dahil ang kaalaman ay mas nagiging makabuluhan kapag napapakinabangan ng mas marami. Sa ACPC, hindi lang access sa credit ang aming layunin. Hangad din namin na masiguro na ang bawat inuutang natin, yung pautang, ay nagiging tulay para sa mapanatili ang pag-unlad ng kabuhayan. Kaya sama-sama po tayong maging matalino sa pag-utang at gawing kasangkapan ito para sa mas maliwanag na kinabukasan. Again, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Yan, maraming salamat po, Ma'am Tina Lopez, live from Pasig City. Maraming salamat po, Thank you, Ma'am. Ma'am Tina. Sabi nga ni Ma'am Tina, kapang utang tayo pero hindi lang po basta-basta utang, matalinong pag-utang. At gaya ng nabanggit ng ating director kanina, ang pag-utang daw, Ma'am Malin, ay isang bahagi na ng ating realidad. Kaya dapat talagang maging matalino tayo sa pag-utang. Kaya po, sa mga farmer, fisher folk,
or aspiring agripreneur na nakatutok sa atin ngayon, sigurado po kami na may mapupulot po kayo sa ating topic ngayong umaga. Oo. Idagdag ko lang, Carlo, sabi pa rin ni Ma'am Tina, ang utang ay may dalawang mukha. Tulay tungo sa pag-unlad, o kaya naman ito ay maaring maging mabigat na pasalin. Kaya tutok lang kayo para malaman ninyo kung paano maging matalino sa pag-utang. By the way, para sa ating mga live viewers, bati lang kayo sa comment section at pakilagay na din kung nasaan kayo habang nanonood para naman ma-shoutout namin kayo. Sige, more shoutouts muna tayo before we continue. Si Fritzy from Occidental Mindoro. Yan, good morning daw. Sana okay lang kayo dyan, no? Medyo naapektuhan nung nakaraang bagyo yung Mindoro. Oh, at meron tayong kasalukuyang bagyo ngayon. We hope everyone is safe. Mula naman sa Mapandan, Pangasinan, Mr. Allen Mamayson Kabida. Good morning po. Good morning. Good morning. Ito pa, may morning, actually everyone. may mga nag-register at bumabati sa atin from Region 5 si Ma'am Alma Tablate, from Region 7 si Ma'am Ana Luubas, Denise Henis, Region 1 Revelyn Lunag from CAR, at from Region 8 Christina Corsiga. Maraming salamat po sa inyong register at binabati namin kayo ng magandang umaga. Kaya po, share and like lang po para mas marami pa ang baka maabot ng ating webinar. At para naman mas exciting, syempre punta na tayo sa ating question of the day o QOTD. At para sa episode na ito, ang ating QOTD ay bakit importante ang pagbabayad ng utang. Ulitin natin. Bakit importante ang pagbabayad ng utang? So i-post nyo lang po ang inyong mga sagot sa ating comment section, at kung ang entry mo ay isa sa 3 mapipili, automatic panalo ka ng 200 pesos worth of load. At ayun nga, Mamalin, naalala ko yung kasabihan, ano? Sabi daw, kung gusto mong makilala at malaman ang ugali ng isang tao, pautangin mo daw. Agree ba kayo dito, ma'am? Oo, totoo yan, Carlo. Sabi nga, kapag umutang ka, dapat magbayad ka kasi hindi lang pera ang hinihiram mo, kung hindi pati ang pagtitiwala o trust ng inutangan mo. Nakasalalay dito ang iyong kredibilidad at reputasyon kung paano mo i-handle ang iyong loan. Kaya isip-isip na ng mga sagot at manatiling nakatutok dahil i-announce namin ang mga winners sa bandang dulo ng ating programa. Yan, hintay namin yung mga sagot niyo po. Galingan nyo. At ngayon naman, alamin na natin ang latest agri-finance news sa ating Agri-Credit Balita. Agri-Credit Balita. DAACPC at DBP nagkaisa para sa pagsasanay sa mga magsasaka at mangingisda. Nagkaisa ang Department of Agriculture Agricultural Credit Policy Council o DAACPC at ang Development Bank of the Philippines o DBP para sa pagpapatupad ng programang tatawaging Magsasaka at Mangingisda Training Opportunity o MATUTU program. Kamakailan lang ay nilagdaan ng 2 ahensya ang kasunduan na layong magbigay ng mga pagsasanay para sa ating mga magsasaka, mangingisda, mga katutubo, Muslim communities at mga kabataang nais pumasok sa agri-negosyo. Sa ilalim ng programang ito, matutulungan sila sa tamang paraan ng paghawak ng pera, palakasin ng kanilang financing at business capacity, at mas mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ang DAACPC ang mangunguna sa implementasyon sa mga training program, habang ang DBP naman ang magbibigay ng pondo at tutulong para maipakalat ang programa sa buong bansa. Layunin ng pagtutulungan na ito na bigyan ng dagdag na kaalaman at oportunidad ang ating mga magsasaka at mangingisda
upang mapalakas ang kanilang kabuhayan at maisulong ang mas maunlad at matatag na sektor ng agrikultura at pangisdaan. Para sa AgriCredit Balita, ako si Dayan Baselonia. Maraming salamat, Dayan. Yan, of course, kasama natin yan dito, si Dayan. Isa na namang magandang balita ito dahil nagsanib ang ACPC at DBP para mas matuto at mabigyan ng oportunidad ang ating mga magsasaka at mangingisda. Abangan po ninyo ang mga updates ng programa na ito sa aming Facebook page at website. Yes, at ito Ma'am Malin, alam ko excited na yung ating mga live viewers. So dumako na tayo sa ating main event. Paalala po sa ating mga viewers, pwede po kayo mag-post ng tanong, mga opinion dan po sa comment section, at dahil mamaya meron tayong question and answer portion with our resource person. Sino nga po ba, Ma'am Malin, ang ating resource person? Oo nga, ang ating guest ngayong umaga ay homegrown mula mismo sa ating ahensya dito sa ACPC. Siya ay nagtapos ng BS Agribusiness Economics mula sa University of the Philippines Mindanao School of Management. Isa siyang financial education trainer na nakapagtapos ng pagsasanay mula sa iba't ibang ahensya gaya ng German Agency for International Cooperation, Bangko Sentral ng Pilipinas at BDO Foundation at Social Enterprise Development Partnerships. Mahigit 6 na taon na siyang involved sa farmer and fisherfolk training activities ng ACPC bilang Project Development Officer 3 ng Capacity Building Division. Let's all welcome Miss Melanie Geolagon. Good morning, Mel! Ayan, morning po sa ating lahat. Hopefully po maayos po yung kalagayan. Nakatutok sa atin from North Luzon and especially yung apektuhan po ng lindol sa city. Okay, Ma'am Melanie, at taga-ACPC din to, Ma'am Malin. So kasamahan natin dito. Pero nabanggit ni Ma'am Malin kanina na si Mel ay mula sa Capacity Building Division. Siguro, briefly lang, Ma'am Mel, ano po ba ang ginagawa ng ACPC Capacity Building Division? Para may idea yung mga nanonood. Ayan po. So, kagaya na po ng nabanggit ni DEDT na, aside po sa mga ginagawa nating loan programs, si Capacity Building Division po ay nagtuturo po sa ating mga individual na farmers, masking sa ating mga MSEs at kooperatiba na mapastrengthen yung capacity nila to handle their finances po. And aside from that, syempre, mag-guide natin sila paano gamitin ng maayos yung kanilang uutanging pera sa programa ni ACPC. Alright. Yan. So, buong working life ni Mel ay nakatuon sa financial education yata. So, sige po, Ma'am Mel, the floor is yours. Take it away. Go, Okay. Mel! Ayan, let me share my my presentation. Ayan, kita na po ba natin yung presentation? Yes. Okay. So, syempre, di ba yung paksa po natin ngayong umagang ito is ang matalinong pag-utang. So una po is kailangan po nating maintindihan ano ba yung utang at bakit tayo nangungutang. So uunahin po nating i-define muna anong po ba yung utang. So sabi po sa ating definition, ang utang po ay isang pera, maaari ding isang produkto or serbisyo na inutang sa isang tao o organization na kailangan bayaran, ayan, emphasize po natin yung bayaran o isauli sa takdang panahon. So, saan ba tayo umuutang at bakit sa kanila tayo nangungutang? So, iisa-isahin po natin sila. So, ngayon, iba't iba ang nagpapautang. Iisa-isahin natin yung kanilang mga advantages and disadvantages. So, unang-una, nabanggit na rin kanina sa mensahe ng ating Deputy Executive nangungutang sa mga kamag-anak o kapitbahay o maging sa ating mga kaibigan. So bakit nga po ba tayo nakakautang sa ating mga kamag-anak o kaibigan?
Unang-una po kasi yung advantages niya is madali tayong makautang doon. At madalas pa, minsan pwedeng madelay yung bayad, walang interest, or mababa lang yung pinapataw na interest ng mga kakilala natin. Ngunit tandaan po natin na kung gusto nating i-address yung opportunity, malaking opportunity, limitado lang po yung maari nating mahiram sa ating mga kamag-anak o mga kaibigan. Unless meron tayong mga kakilalang milyonaryo na kayang magpahiram sa atin ng milyones. So baka pwede po yun. At ang disadvantages din nito is may katumbas po ito na utang na loob. Hindi po natin maipagkakaila na mas mahirap bayaran ang utang na loob kaysa sa pera. At aside from that, kung hindi tayo nakapagbayad, magkakaroon po tayo ng pag-aaway, masisira po yung reputasyon natin doon sa ating mga kamag-anak o kaibigan. Pangalawa, saan pa ba tayo maaaring umutang? Ito po yung tinatawag natin man na mga loan shark or 5-6, mga informal po, no? Dito kasi sa loan shark or 5-6, maraming umuutang kasi madali lang din silang utangan. Hindi mo na kailangan pumunta sa bangko, hindi mo na kailangang mamasahe, sila na mismo yung nag-o-offer nung loan nila sa inyo. Kaya nga lang po, ang disadvantages nito is may mataas po sila na interest at halos araw-araw kanilang sisingilin, no? Hindi sila aalis hanggat hindi sila nakakasingil. At may mga pagkakataon din na nagiging abusado yung naniningil kasi yun nga, yung kanilang primary purpose is ang makasingil doon sa inutang mong pera. At tatandaan po natin na yung mga informal na pinagkakautangan po natin ay hindi po sila regulated ni Bangko Sentral ng Pilipinas or other government agencies. So pag meron po tayong reklamo, mahirap po tayong humabol sa mga ganitong klaseng nagpapautang. Pangatlo po ay yung ating tinatawag na suki or trader. So ito naman po ay doon sa ating mga agricultural producers, no? Ang advantages kasi ng suki or trader, since palagi na natin silang nakakausap, madali lang po natin silang utangan. Madalas walang interest, pero kung meron man, mababa lang din yung interest kung i-compare mo doon sa ating mga formal financing institution. Kaya nga lang po, ang nagiging disadvantage nito is may katumbas po siya na utang na loob. Again, no, ibabalik natin na mas mahirap bayaran yung utang na loob kesa dun sa utang na pera. So pag sa kanila ka umuutang, may obligasyon ka na magbenta ng iyong agricultural produce at minsan talagang ine-negotiate nila na ibenta mo sa kanila ng mas mababang presyo. Kaya minsan po, nalugi tayo dahil dito. Pang-apat po, saan pa tayo pwedeng umutang? Is yung ating mga tinatawag na pawn shops. So sa pawn shops po kasi, maaari tayong magsangla or magbenta ng ating ari-arian, kagaya ng mga alahas, yung mabilis lang nating ipagpalit na pera. Mabilis lang din ang transaksyon, hindi aabutin ng siguro hindi aabutin ng kalahating araw. At marami ding pawn shop sa iba't ibang lupalop po ng Pilipinas. So hindi ka mahihirapan na puntahan ito. Kaya nga lang, ang disadvantage dito is kadalasan mababa yung kapalit ng pera ng iyong naisangla na bagay at kailangan mong bayaran yung utang sa takdang oras kasi mareremata yung ating isinanglang item or alahas. Ayan. So next po natin is yung ating mga savings or yung ating mga tinatawag na mga kooperatiba. So ito, maraming mga magsasaka, mangingisda ang rehistrado or membro po ng mga kooperatiba. Bakit po? Ang advantages po kasi ng kooperatiba is madali tayong makautang kapag naging membro tayo dito. At syempre, kailangan po natin na magbayad ng mga share capital natin. At kapag tayo po ay naging miyembro, hindi lang po yung utang yung maa-avail natin. Maari din po nating mai-avail yung mga services na ino-offer ng kooperatiba. Ang interest rates din po natin ay depende sa patakaran ng kooperatiba. So maari pong mas mababa ito compared naman doon sa ating mga ibang financing institution. So sa cooperatives din, kung hindi alam pa ng iba nating manonood, is
meron po kasi tayong tinatawag na mga partner lending conduits. So si ACPC po ay nakikipag-partner po doon sa ating mga partner lending conduits para maipaabot po yung programa ni ACPC. So kung ikaw ay miyembro ng kooperatiba, mas mabilis mong ma-avail yung ating loan program. Kaya nga lang po, kahit ang dami niyang advantages, hindi po natin maiiwasan na may mga kooperatibang namamatay or di kaya bumabagsak kasi mali yung pamamalakad or pamamahala ng kanilang management. Ayan. Aside po sa cooperatives, we have microfinance institution. Ayan, laganap din ito sa mga probinsya. Sa microfinance institution kasi mas mabilis sila compared sa traditional banks and mas madali ding makautang dito kahit na hindi establish yung iyong income at maari kang umutang ng iba't ibang serbisyo kagaya ng pangnegosyo, utang pamparenovate or pampatayo ng bahay and masking yung ating agricultural loans. So mababa lang din yung interest rate at madali siyang bayaran kasi doon na pumupunta sa lugar mismo yung naniningil ng loans or bayad natin. Kaya nga lang, ang disadvantages dito is, kagaya ng traditional bank, is meron na din po tayong mga dokumento na kailangan isubmit bago makautang. And if hindi ka nagbayad, maari ka pong habulin ng kasamahan mo na umutang doon sa microfinance institution. Ayan. And lastly po is yung ating banks or mga bangko, traditional banks. So advantages po kasi ni bangko is mababa yung interest niya dahil sa tinatawag nating interest on diminishing balance. So mamaya po i-explain ko po ano po yung diminishing balance and then paano po yun kinocompute. And nakalahad din po kasi, transparent po si bangko doon sa ating loan terms, conditions, and amortization schedule, maging yung mga fees and charges at iba pang patakaran tungkol sa loan. So may fine print po pag mga formal institution na. Kaya kinakailangan po na tayo ay magbasa doon sa ating terms and conditions. Hindi yung nakita mo na ang haba-haba ng terms and condition, check mo lang, accept, tsaka pipirma. Hindi mo alam nakalagay na pala doon na maaring marimata yung bahay mo, no? Kukunin ng bangko pag hindi ka nakapagbayad. And isa pang advantage kasi sa mga formal institution, sila po ay regulated na ni Bangko Sentral ng Pilipinas. So kung merong nangyaring hindi maayos doon sa transaction natin, maari tayong humabol at magreklamo po sa ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya nga lang po hindi lumalapit sa bangko yung iba nating mga kababayan kasi para sa kanila masyadong inconvenient yung pumunta pa sa bangko, mamasahe pa at mag-file po ng mga dokumento. So yun lang po ang nagiging disadvantage niya. Pero we have to remember, emphasize lang po natin na kung may mangyaring masama or hindi magandang bagay sa transaction, doon tayo sa meron tayong security na makakapagreklamo at magkakaroon po tayo ng habol doon sa mga formal institution compared to the non-formal or informal institutions. Ayan. So kung tayo naman ay uutang, mahalaga din po nating tandaan na meron pong tinitignan yung ating mga banks or mga formal institutions. So ito po yung tinatawag nating the 6 C's of credit. So ano po ba yung 6 na C's of credit? So unang-una po is yung character natin. No? Titingnan ng ating bangko kung ikaw ba ay may magandang reputasyon, maayos ba yung track record mo, ikaw ba ay nagbabayad doon sa mga previous mong nahiraman. So bago sila magpahiram sa iyo, magkakaroon po tayo ng credit and background investigation just to make sure na secured yung loan na ipapahiram or ipapautang sa inyo. Pangalawa is yung capacity. Siyempre, para sa mga bangko, titingnan nila kung makakabayad ka doon sa inutang mong pera, no? Na naaayon doon sa iyong cash flow or yung galaw ng iyong pera. So, syempre, dyan makikita ni bank if may kakayahan kang magbayad at kung hindi ka nalulugi doon sa iyong papasuking negosyo. Pangatlo is yung capital. Kasi sa atin, no, hindi lahat ng negosyo or hindi lahat ng financial
percent doon sa paggagamitan mong negosyo. So dito sa capital is gusto makita ng mga banks na meron po tayong taya, no, doon sa ating sisimulang business. So it's either meron kang ilalabas na pera, 20% yung sa'yo, 80% yung sa bank na i-finance. Ayan. And number 4 is yung collateral. So, though dito sa ECPC loan programs, wala tayong collateral, meron pong mga banks or financing institution na talagang merong collateral yung kanilang mga loan service kasi doon nila mababawi yung perang hiniram pag hindi nakapagbayad si borrower. So, ito yung itinaya natin if hindi tayo nakabayad nung 5, confidence. No, hindi ka naman siguro manghihiram kung alam mong mga taong nanghihiram kahit wala naman silang confidence na makapagbayad dun sa hiniram. Po is gusto nating makita na yung negosyo ikita at magiging sustainable. So hindi tandaan po natin, emphasize natin may iba na namatay din in the long run. So gusto din niyang makita ng ating bangko. So studies, makikita po natin yan. And lastly po is yung condition. No, ito yung mga puwersa na makakaapekto sa kakayahan ng isang borrower na nanghihiram na makapagbayad. So example, yung edad mo. Kung ikaw ay 80 years old, manghihiram ka sa bangko, may kakayahan ka pa bang magbayad ng iyong loan? Aside from that, for example, ikaw ay naglo-loan ng para sa ikaw ay magtatayo ng isang piggery business, alam ng bangko na merong ASF. So, syempre, titignan din nila kung papahiramin ka nila knowing na may ganyang situation doon sa lugar ninyo. So, yun po yung mga tinitignan po ng ating mga banks using the 6 C's of credit. So, with that 6 C's of credit, ano ba yung dapat natin tandaan bilang mga borrower or bilang mangungutang bago tayo umutang, no? Kasi titingnan yung 6 C's. So tayo din, titignan natin sa ating mga sarili, ano ba yung mga dapat nating gawin bago tayo umutang. So unang-una po, kailangan ko ba talaga ang loan? Yun po yung una nating itatanong. Kasi kung meron ka namang enough na capital, may sarili kang pera na pwede mong ilabas, bakit kailangan mo pang mangutang? Ano yung i-address mo with that loan? So meron bang mga immediate need na wala kang tamang pondo or enough pondo? May opportunity ka ba sa business na kailangan mo ng mas mataas na capital at hindi mo kayang magluwal ng sarili mong pera? Pangalawa, may plano ba akong paglaanan ng loan ko? So, syempre, kailangan mo, pero saan mo ilalaan? So, maaring sa business, to address emergency ba? And number 3, gagamitin ko ba to ng maayos? Hindi yung nanghiram ka, kunwari kay ECPC, nanghiram ka ng 50,000 para sa production ng iyong farm. Ayan. However, biglang nakita mo na lumabas yung latest model ni iPhone 70 Pro Max 1 terabyte at kailangan mong i-fully paid. So, di ba, ganun yung saan mo ba siya gagamitin at gagamitin mo ba siya ng maayos? Ayan. And number 4, kaya ko ba bayaran ang utang ko gamit ang kikitain ko sa magiging proyekto ko? Hindi po kasi lahat ng business ay lumalago. Alam naman po natin na maraming risk dito. So with that, we have to make sure na nailatag natin ng maayos yung ating business or nagkaroon po tayo ng plano na tinatawag nating feasibility study or business plan para alam natin na pag tayo ay umutang, maibabalik or mababayaran natin kasi kikita yung ating negosyo. And the next is, ano ang katangian ng iyong uutangan? So, babalik tayo doon sa mga sources of credit. Baka kasi umutang ka ng malaki, malaki din yung naging interest. So, paano mo hahabulin yung interest, no, na kaakibat doon sa inutang mo na loan? And lastly, ano ba yung mga kondisyon ng iyong loan at ito ba ay maayos at legal? Baka naman kasi masyadong mataas yung interest.
or masyadong maiksi yung amortization schedule. Kulang na lang isasangla mo yung kaluluwa mo kasi palaging bumabalik sa bahay nyo yung 5-6 or yung trader, no? At masyadong marami ang kaltas. So titingnan po natin yan, mga consideration factors if uutang tayo. Ayan. And gusto lang po naming ipakita rin, ayan, through this table, na kung ikaw ay manghihiram or ikaw ay uutang, ano ba ang mga dapat mong i-consider? So yung interest rate, kunwari ikaw ay manghihiram sa digital banks, sa mga physical banks, microfinance institutions, kay 5-6 at kay kooperatiba. So, pag tayo po kasi ay nanghihiram, hindi lang dapat loan yung tinitignan natin. Titignan din natin if may other services pa tayong pwede nating ma-avail, kagaya ng savings and other services. So base po dito sa ating table, makikita nyo na may ibang financing institution na nag-o-offer sila ng savings and then nag-o-offer din sila ng other services kagaya ng dividendo at patronage refund, which is present po sa ating cooperatives. So ayan, so pwede po natin i-screenshot, no, para i-consider natin kung saan tayo manghihiram or maglalagay po ng ating savings. Ayan, so speaking of interest rates, titingnan din po natin, no, isa sa mga consideration factors natin, kung yung interest rate ba ay fixed siya or diminishing balance. Kasi pag sinabi nating fixed rate yung ating interest is indefinitely during your doon sa panghihiram mo is kailangan yung bayaran on fixed, no, na 50%. Kunwari dito sa ating example, 50% yung binabayaran natin na interest every amortization schedule. And with that, tumataas siya over time since yun nga, hindi naman nagbabago yung ating rate of interest kasi nakabase siya doon sa ating principal amount. Unlike po doon sa diminishing balance, tuwing nagbabayad ka, nababawas po kasi yan, 'di ba, sa ating principal. So yung interest po natin ay doon lang po siya nagbe-base doon sa nagiging current na principal, hindi po yung sa pinaka principal amount. So pag nanghiram ka ng 100,000, nagbayad ka ng 20,000, so yung interest ay magbe-base na po sa remaining 80,000. Yun po yung concept ng diminishing balance. Unlike sa fixed rate, kung 100,000 yung hiniram mo, fixed siya na interest niya ay sa 100,000. So ayun lang po para mas madali po siyang intindihin. So pag fixed rate po, kung makikita ninyo dito sa ating example, yung interest paid niya ay mas malaki compared sa diminishing balance, which is 75,000, and kung sa diminishing balance naman is nasa around 42,000 lang po yung binabayaran niya. Kaya napaka-importante po na pag tayo ay nangungutang, siguraduhin po nating magbasa ng mga terms and conditions, if fixed ba siya or diminishing balance, or di kaya kung ayaw nating magbasa, matuto po tayong magtanong. Okay. Ayan. So next po natin na i-explain is yung ating tinatawag na compounding interest. Kasi itong dalawa po, si fixed rate at si diminishing balance, hindi naman po yan gaanong mahirap as long as nagbabayad ka on time or doon po sa iyong amortization schedule. Saan po ba tayo nababaon sa utang? Dito po tayo nababaon sa tinatawag natin na compounding interest. Kasi pag hindi po kayo nagbayad ng utang nyo on schedule, ang nangyayari po is nag-a-accumulate po kasi yung nagiging interest niya. So for example, dito sa ating table, kung ang hiniram po natin is 500 pesos, ayan, gaano lang ko, kung 500 pesos po yung ating hiniram at ang interest rate natin, lagay natin humiram siya sa 5-6, no? Or loan shark na may 20% interest. So ang interest po niya is 100 pesos. Kaya yung ending balance na babayaran niya for week 1 is 600 pesos. Kaya lang, nung singilan na, hindi ka nakapagbayad. Ay, wala pa akong 600. So, ang nangyari, si 600 ay lilipat siya as a beginning balance mo sa pangalawang linggo. So, ang nangyari, yung interest, ayan, yung 20% na interest ay magbe-base na doon sa 600 pesos. Kaya,
by the end of the week, magbabayad ka ng mas malaking halaga. So with that, pag hindi mo ulit nabayaran, si 720, tataas na naman siya at dyan na naman magbe-base yung 20% natin na interest. So yan po yung nangyayari, ba't tayo nababaon sa utang? Kasi pag hindi tayo nagbabayad, tumataas po yung ating nagiging interest. Doon po siya nag-a-accumulate. Okay? Kaya mahirap pong bawiin yung mga panahong hindi tayo nakapagbayad ng ating loan. So ayan po siya ang nangyayari. So, paano ba natin mamamanage yung ating loan or yung ating inutang na pera? So, may mga pamamaraan po tayo para paano po makapagbayad ng utang. Unang-una po is yung, ayan, meron po tayong tatlong pamamaraan. Unang-una po is yung tinatawag natin na debt stacking. So, ayan, if you're not familiar with debt stacking, dito po kasi kay debt stacking is kailangan po nating ilista lahat ng ating utang at uunahin po natin yung may pinakamataas na interest rate. Kasi pag nauna po natin itong nabayaran, syempre makakatipid ka na, nabawasan na yung nag-a-accumulate na interest payments. Kaya nga lang po, mas matatagalan ka sa pagbabayad, lalong-lalo na kung yung malaking halaga na yon ang may pinakamataas na interest rate. So pag mas malaki yung hiniram mo, mas matagal mo siyang mababayaran. Unlike with the second natin na pamamaraan ng pagbabayad ng utang, yung tinatawag nating debt snowball, dito po kasi ay ililista ulit natin lahat ng ating mga utang at uunahin po natin yung may pinakamababang balanse or pinakamababang utang. So dito sa debt snowball, mas nagkakaroon po tayo ng motivation at momentum na magbayad sa mga succeeding natin na utang. Kunwari, may 5 tayong utang. So, yung pinakamaliit natin is nabawas na. So, may sense of satisfaction na yung 4 ay kaya mong bayaran. Kaya nga lang po, yung disadvantage niya, mas mahal na yung magiging interest. Kasi nga, nag-accumulate na yung may pinakamataas na halaga at may pinakamataas na interest. So, dito ka malulugi kasi nag-accumulate na po yung interest. Though nabayaran mo na yung maliliit na utang. Ayan. And next po natin ay yung tinatawag po natin na loan restructuring. So dito sa loan restructuring is ito po yung meron tayong existing na utang sa bangko, kaya lang hindi na tayo nakakapagbayad, nagiging non-performing na po yung loan. So ang kailangan po nating gawin since wala na tayong kakayahan na ma-meet yung current na terms and conditions ni bank is sumulat po tayo kay bangko, puntahan natin sila, makipagnegosasyon po tayo sa kanila na kung pwede is posible bang ma-waive yung ating interest payments, pwede bang mababaan? Ayan, so yan po yung nagiging konsepto ng loan restructuring. At once na na-approve po yung restructuring, so it means na naging mas maayos na, nagkaroon na ng grace period, maaring na-waive na yung fees and charges. As much as possible, pag na-restructure na po yung loan, sumunod po tayo doon sa ating restructuring agreement para hindi po tayo magkaroon ng bad reputation at maiwasan pong makasuhan or makuha or maremata yung ating mga ari-arian. So, tandaan po natin na hindi po dapat tayo umutang kung wala tayong pambayad. Lalong-lalo na kasi mas lalo tayong mababaon sa utang kung wala naman tayong pinagkakakitaan or walang maayos na sources of income. So, ipapakita lang po namin yung iba't ibang scenario kung alin ba dito ang tinuturing natin na mabuting pag-utang o hindi. Unang-una po is scenario number 1, utang para sa emergency or hospitalization. So I hope may mga comments kayo sa Facebook. Sa inyong palagay po ba is mabuti ba ang pag-utang for emergency or hospitalization? Ayan. So para sa atin po, no, explain ko lang, kailan ba nagiging mabuti at masama yung pag-utang para sa emergency or hospitalization? So ideally, hindi talaga siya mabuti kasi
if gusto nating ma-manage ng maayos yung ating finances, dapat naglalaan na po tayo ng emergency savings. So, yan po yung kukunin natin pag nagkaroon ng mga unexpected events. However, kung nasa sitwasyon na po tayo na wala talaga tayong maipambayad on that specific emergency or hospitalization, as long as kaya po nating bayaran pag nagkautang tayo for this specific scenario, okay lang po yun. Kasi syempre buhay na yung nagiging taya doon. However, nagiging bad debt siya kasi nga, emphasize natin, doon sa ating financial decisions and planning, supposedly kasi dapat meron na tayong nakalaan na emergency savings. So, yun lang po yung nagiging dahilan bakit nagiging bad debt siya. Pangalawa, pag-utang para sa cellphone. Ayan, alam ko kasi na lumabas na yung 17 Pro Max, 1 terabyte. So, nandyan na tayo sa maganda bang umutang para sa cellphone? So, unang-una, nagiging good debt siya pag yung cellphone na yon is napapakinabangan mo sa iyong trabaho. So, paano siya nagiging bad na debt? So, nagiging bad debt po siya pag gusto mo lang maka-keep up sa trend. No, meron kang ginagamit na cellphone, no? Currently may ginagamit ka na cellphone na kaya pang pantawag, pang text, pang chat, pang wifi, pero dahil gusto mong sumunod sa trend, bibili ka ng mas bagong model. So doon na po siya nagiging bad debt. Ayan. Next po natin is utang para sa negosyo. Ayan. 'Di ba, sasabihin siguro ng iba, ma'am, good debt naman yan kasi para negosyo naman. Pero actually, in reality, gaya na ng nabanggit ko kanina, hindi naman po kasi lahat ng negosyo ay talagang nagte-take off. Kaya ang kailangan po natin gawin is to make sure that we have a plan before we implement yung ating negosyo. So nagiging good debt siya pag naplano ng maayos yung ating papasuking negosyo at alam natin na kikita siya. Nagiging bad debt lamang siya pag gusto mong i-address ang opportunity pero hindi ka naglatag ng plano. Kasi mas mataas ang risk na hindi ka kikita dahil hindi mo siya na plano ng maayos. And lastly, scenario number 4, utang para pambili ng bahay at lupa. So, sinasabi ng iba na, ma'am, good debt po yan. Kasi nakamit mo yung pangarap mo na magkaroon ka ng bahay at nagkaroon ka din ng lupa, which is an asset po na pwede mo namang ibenta if gusto mo nang makakuha ng malaking cash. However po, lagi po nating tatandaan na nasa iba-iba po yung financial capacity natin. Hindi dahil may kakayahan kang mangutang, it doesn't mean na may kakayahan ka agad na magbayad, no? Kasi kaya kong umutang ng 1 million, I am confident enough na kaya kong bayaran ito. What if may mangyaring hindi inaasahan? So we have to make sure that we have the plan, and of course, dapat itong planong ito is nasusunod natin, at kung may mangyari man, meron din tayong nakalaang plano for unexpected events. So yun lang po yung ating gustong iparating dito sa ating scenarios na ito. So tatandaan po natin, hindi masama ang pag-utang. Kasi sabi nila, masama po ba ang mangutang? May nagsasabing oo, may nagsasabing hindi. So, tandaan po natin ulit na hindi masama ang mangutang basta ito ay matalinong pag-utang. Unang-una, paano ba natin masasabing matalino? Ginagamit natin sila sa kaplaki-pakinabang na bagay o gawain. So, nagja-generate ng income. Number 2, kayang bayaran ng buo sa takdang panahon. So, since may schedule ka kung kailan ka magbabayad, so tandaan natin na kailangan nating bayaran ito ng buo sa takdang panahon para maiwasan yung tinatawag natin na pag-accumulate ng interest kasi doon po talaga tayo nalulugi. And number 3, hindi nahihirapan sa pagbabayad. So once na nafe-feel mo na hindi mo na kinakayang magbayad sa utang, think twice ka na. Baka kasi magdagdag ka pa ng another utang. Naku, lalo ka pong mababaon sa cycle ng pag-utang. So dahil kung hindi mo nabayaran yung iyong inutang, syempre, unang-una, di ka na pagkakatiwalaan ng bangko at hindi ka na makakapag-re-avail ng loan.
So, syempre, magiging blacklisted ka na, magkakaroon ka na ng bad record, at pati other banks will not trust you. Ayan. And lastly, mahihirapan ka ng makapanghiram sa oras po ng emergency dahil sa bad record. So, wala kang enough pera, nasira na yung reputasyon mo sa bangko or dun sa mga pinagkakautangan mo. So, when it comes to having emergencies na hindi mo matugunan on your own, wala ka nang malalapitan kasi sinira mo na yung iyong reputasyon at yung credit worthiness mo doon sa ating mga financial institutions. So, emphasize lang po natin na ang utang po ay isang obligasyon na kailangan nating tugunan at pangalagaan. So, kailangan po nating pangalagaan. Kasi sabi nga nila, sabi nga ni Ma'am Tina or DEDT na kanina, ito ay naging bahagi na ng ating realidad. So, pangalagaan po natin siya at bukod po sa pagiging matalino, kaakibat po nito ang pagiging responsable doon sa ating inutang. So, maging matalino at maging responsable sa ating mga pinansyal na desisyon at layunin upang makamit po yung tinatawag nating kalayaan sa pananalapi o financial freedom. At dito po natatapos ang aking diskusyon. Muli, magandang umaga sa ating lahat at maraming salamat po sa pakikinig. Ayan po. Thank you so much, Melanie Geolagon mula po sa Capacity Building Division ng ACPC. Palakpakan po natin isang masigabong virtual clap para sa ating resource person. Very comprehensive, Ma'am Malin. Thank you very much, Mel. Talagang tinalakay na ni Mel yung isa sa importante na topic on financial literacy, maging matalino sa pag-utang. Ang pinaka-takeaway ko, Ma'am, natakot ako dun sa compounding interest. Oo. Kapag hindi ka nagbayad ng sa takdang panahon, ako lolobo ng lolobo. At isa pa sa takeaway ko dun is yung pagka masisira yung record mo pag kailangan mo na, emergency na, at sira ang iyong record, baka wala kang malapitan sa oras ng kagipitan. Ako naman ang key takeaway ko yung last na sinabi ni Mel, yung sinabi niya na importante na magiging matalino ka sa iyong pag-utang dahil ito ay magiging basehan para magkaroon ka ng financial freedom or kalayaan sa pananalapi. Dahil kung matalino ka sa pangungutang, of course, yung mga isam doon sa mga sinabi niya na ways para maging matalino sa pag-uutang ay kinakailangan mangungutang ka lang kung talagang kailangan mong mangutang. Of course, very important, siguraduhin mong magbayad ka sa takdang oras at gagamitin mo sa tama good debt, 'di ba? Yung iyong utang para hindi ka mahirapan sa pagbabayad. Yan naman ang aking mga key takeaways. Ganda, ang gaganda. I'm sure marami kayong key takeaway, pero Ma'am Mel, bago tayo pumunta sa ating question and answer, dahil po may mga questions kaming nakuha doon sa registration. Naku, ang dami pong tanong, sana po ma-tackle natin lahat, pero bago yan, shout out muna sa mga nanonood pa rin sa atin hanggang ngayon. Si John Christopher De Leon ng San Agustin Isabela. Wow. From Digo City, si Luigi Montesa Bukog. Si Aziren Alva, good morning daw. Ma'am Mariwin from Quezon City, good morning. At watching from Capiz, si Jeremias Alpha Sinabao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige, eto pa, pasadahan pa natin. Napakarami nito. From Pasig City, Melissa Navarro, good morning. Watching from Region 8 or Moc City, Sylvia Rabor. From Lipa City, Batangas, Aziren Alva. And from Biliran, Clearvef Agriculture Cooperative. Sige, sama na rin natin to. Ian Molina, Agatha Sanchez from Montalban. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sige po, meron pa. Last na muna siguro to. From Palawan, Kirdon Talde. Good morning, everyone. All over the Philippines, Ma'am Mel ang nakatutok at siguro ilan sa kanila yung nagtanong dito. Unang tanong, Ma'am Mel. Sige. Ayan. Ito, mula sa ating mga FB Live viewers, ang unang tanong, mauna na ako, Carlo, magtanong. Kung may dalawang utang ako,
Ma'am, isa sa bangko at isa sa aking kakilala, alin ang dapat kong unahing bayaran? Ayan. So, balikan po natin yung ating natalakay na doon sa ating discussion, no? Na kung saan nakalagay yung mga pamamaraan ng pagbabayad ng utang. It's either yung ating stacking, snowball, or restructuring. So, i-assess po natin yung sarili natin kung ano ang mas akma na paraan ng pagbabayad ng ating utang. At tandaan po natin na ang utang sa bangko ay may kaakibat na interest. So, magiging consideration po natin if malaki ang interest, baka mas better na unahin natin yon. Kasi kung sa kaibigan tayo ng utang, baka pwede naman tayong makipag-negotiate with them. Ayan. Yun, well, thank you, Ma'am Mel. Ito related siguro sa kabanggit mo lang. Mas okay daw bang umutang sa kaibigan o kamag-anak kaysa sa bangko? Ayan. So, may nagsasabi na, ay, ayaw ko po kasi baka maging FO or friendship over. Ayan. Pero, again po, nakadepende po ito sa pangangailangan natin or ano po yung magiging purpose ng ating hihiramin. Kasi kung simpleng naiwanan mo yung wallet mo para bumili ng kape, pwedeng sa kaibigan. Pero kung gusto mong i-address yung isang business opportunity na kung saan kailangan mo ng mas malaking kapital, syempre kailangan na po natin yung tulong ng mga financing institutions. Yan, oo. Tama nga naman, iwasan natin magkaroon ng FO, friendship over, di ba? Eto pa, Miss Mel, ano ang tamang porsyento ng kita na pwedeng ilaan pambayad utang? Ayan. So, yung tayo po kasi ay may iba't iba po tayong financial capacity, no? At hindi po natin masasabi kung magkano yung porsyento. Pero ideally, based po sa mga tinuturo namin during financial literacy trainings, kung wala po tayong utang, naglalaro po tayo sa 70, 20, 10%. So, 70 for expenses, 20% for savings, 10% for emergency fund. However, pag may utang na po kasi tayo, so kailangan po nating i-adjust accordingly. So, pwede po nating babaan yung ating percentage for expenses. So, lagay natin na 50% for expenses. At kung marami kang utang or malaki yung utang mo, 40% for debt payment or yung ating pambayad utang. And then, maglalaan pa rin po tayo ng 5% for savings and then 5% for emergency fund. So, ito lang naman po ay mga recommendations. Hindi po ito cast in stone. So, i-assess po natin yung ating financial capacity. Uy, ang ganda nun. So, syempre depende po, no? Iba-iba tayo ng financial condition, pero yung ideally, sabi ni Ma'am Mel, 70% expenses, savings 20% at 10% emergency. Pero syempre, pwede nating laro-laruin. Ma'am Mel, ito ang tanong niya naman, mas mabuti bang mag-full payment agad ako kung may extrang pera o sundin ko na lang yung monthly installment? Gandang question yan. Parang maganda nga yun, no? Kasi, syempre, gusto natin na, ay, gusto ko nang wala na akong problema. Pero technically, parang gano'n na rin naman yun. Kasi maaari mo pa rin mapaikot yung extrang pera mo para ito ay mas kumita pa ng mas malaking halaga. So, mas mainam na susundin natin na lang yung ating monthly installment kasi for sure naman yung installment natin is naaayon din yun sa financial capacity ninyo. So, yun po yung recommendation. At saka Ma'am Malin, may ibang bangko kapag gusto mong i-full payment, naniningil sila ng ano no? Parang parang charge or fee. Additional fee. May additional fee pa. So, imbis na daw gamitin mo, ipang-full payment mo, pwede mo paikutin, no? Pwede mo pang i-invest. Magagamit mo pa sa iba. Pwedeng savings din kung wala ka pang savings. Sige Ma'am Malin, meron pa yata tayong 2 questions dito. Oo, ito yung question naman is, ano ang mga warning signs na mali na ang paraan ng pag-utang ko? Mga warning signs daw na mali na pala. Red flag. Warning signs. No, lalong-lalo na po sa ating siguro mga young agripreneurs. So, isa siguro sa mga warning signs natin is isa sa mga dahilan ba't kasi tayo nababaon sa utang is una, hindi natin to pinag-iisipan or hindi natin nilaanan ng tamang plano. Kasi once na hindi tayo nakapagplano at pumasok tayo doon sa obligasyon ng pagkakautang, mas mataas po yung risk na tayo po ay malulugi or
yun nga, mababaon sa utang. So balikan po natin yung ating diskusyon na if naitanong mo ba sa sarili mo yung mga questions no bago ka umutang sa institusyon. So doon mo makikita kung magiging basis or assessment kung ito ba ay mali na or hindi na tama yung pag-utang mo. Like for example, yung utang mo na malaki ay umutang ka sa isa pa para ipambayad dun sa utang mo. So nagiging cycle, natatrap ka dun sa tinatawag nating utang cycle at hindi ka makakalabas dito. Ayun lang. Ayun, so bago daw tayo utang, may mga kailangan nating tanungin Isipin na. mabuti, oo. May Hindi mga ka tanong. basta mangungutang lang, di ba? Kailangan mo ba? Saan mo ba gagamitin? Kaya mo bang bayaran? Maganda ba yung loan terms? Kasi minsan pagka-excited tayo manghiram, di na Oo. natin iniintindi magkano Oo. yung interest. Lalo na kung merong nag-o-offer dyan ng mga credit cards, di ba? Minsan talagang kahit saan, sa mall or kahit sa office, nag-o-offer ng credit cards. Of course, kailangan mo munang i-assess yung sarili mo kung kailangan mo ba yon, di ba? At buti na lang sa ACPC, syempre tayo full disclosures ating mga partner lending conduits. Bago kayo manghiram, talagang may orientation, ipinapaintindi ang mga loan terms at napaka-advantageous ng mga loan terms naman pagdating sa ACPC programs. Kung interesado po kayo, no, check nyo lang po yung aming website. Or Ayan. Facebook. Meron din kaming help desk. So pwede po kayong magtanong dyan. Pero yun po yung mga ang gaganda. Very affordable yung mga features. Credit programs Yes, ng ng ACPC. ACPC. Bago natin hingin yung last message ni Ma'am Mel, ito last na ito, Ma'am Mel. Ang tanong naman niya, kung may extrang pera ako, mas wise bang mag-ipon muna o magbayad agad ng utang? Ayan, so parang same pa rin siya doon sa kanina natin na question. Pero ano na lang, mag-cite na lang ako ng ginagawa ko, no? Personal. Ako kasi meron akong, syempre hindi naman maiwasan na meron tayong mga utang na kailangan nating bayaran. Pero ako kasi, ang ginagawa ko ay nilalagay ko muna siya sa savings na may mataas na interest para once due na is tumubo na yung pera ko bago pa ako nagbayad. So may itinubo pa siya bago ako nagbayad ng utang. So ayun. Wow. Kailangan maging wise ka rin kung saan mo gagamitin yung pera mo, lalo na kung extra, di ba? Pag-isipan mo muna mabuti. Ayan, sige. So, madami kaming natutunan at sana rin yung ating mga nakikinig. Sana madami rin kayong napulot at ikwento nyo sa kapamilya nyo. Pag nag-budget kayo, yan, isip-isipin nyo. At kung hindi naman kailangan, di ba? Wag nang umutang. At wag kang uutang para magbayad ng utang. Okay, at sige po. So, last message muna tayo from our resource person, Ma'am Mel. Any last thoughts? Gusto mong sabihin sa mga nanonood sa atin? Ang gusto ko lang po sanang iparating from the Capacity Building Division po ng ACPC, sana po maging matalino tayo at maging responsable po tayo doon sa ating financial resources para po makamit natin lahat yung ating tinatawag na kalayaan sa pananalapi or financial freedom. So yun po yung natin na maging one goal po natin na maging financially free po in the future. So with that, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at pakikinig po sa ating session ngayon with the AgriCredit po. Thank you very much, Miss Mel. Sabi nga niya, yung pagkakaroon natin ng kakayahan at kalayaan na magdesisyon, ito yung tinatawag natin na kalayaan sa pananalapi or financial freedom. Ito yung ating ultimate goal, para kailangan maging matalino tayo sa pag-uutang para eventually magkaroon tayo ng kalayaan din sa pananalapi. Muli, taus-pusong pasasalamat sa ating resource person, Miss Melanie Geolago ng ACPC. Thank you very much, Mel! Palakpakan uli natin. Virtual clap uli tayo. Salamat sa ating resource person at sa ating mga kasamahan from the Capacity Building Division ng ACPC led by Division Chief Sir Charles. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyo. At ito, bago tayo tuluyang magtapos,
bago natin tingnan yung winners natin sa QOTD, meron po kaming feedback survey. Ayan, nilagay po namin sa comment section. So, pakisagutan lang po if you want to have e-certificate para sa ating webinar ngayon. At eto, tingnan na natin kung sino ang mga napiling winners na sumagot sa ating question of the day o QOTD na bakit importante ang pagbabayad ng utang. Ito, basahin ko na. Parang pang matindihang ang sagot ni Sir Adrian Gladstone. Sabi niya, importante ang pagbabayad ng utang upang mapangalagaan ang magandang reputasyon o pangalan. Ang totoo, hindi nakakahiya ang umutang. Ang nakakahiya ay ang pagpapabaya o sinasadyang hindi pagbayad ng utang. Ganda ng mga sinabi ni Sir, no? Sabi pa niya dito, kaya kung nais nating tayo ay pagkatiwalaan, sikapin nating bayaran ang ating utang ayon sa napagkasunduan. Sa susunod ay madali tayong makautang ulit kapag tayo ay mangangailangan na naman. Congratulations, Sir Adrian. Nanalo ka ng 200 pesos worth of load. Yan, ang ating second winner, si Miss Ziren Alva. Sabi niya, ay, syempre po, meron pa siyang syempre po, ang utang po ay utang, dapat bayaran. Iba po ang bigay kesa sa utang. Oo nga naman, iba ang bigay sa utang. At tayo po ay pinagkatiwalaan dahil dapat po ay ating pahalagahan ito, yung tiwala na yon, nang sa ganon, kapag kailangan po ay makakaulit po tayo sa panghihiram. Congratulations, Azerine Alva. Yes, at ang huling nanalo, si Maggie Silva. Ang sabi niya, ang pagbabayad ng utang ay pagpapakita ng integridad at responsibilidad ng isang tao. Ang pagbabayad ng utang sa tamang oras ay nagpapakita ng magandang credit score upang muli tayong pagkatiwalaan ng mga lending conduit. Okay, so congratulations po ulit sa inyong tatlo. Ipaki-message nyo lang po kami sa aming Facebook upang ma-claim nyo ang inyong mga prizes. At bago tayo tuluyang magtapos, Ma'am Malin, grabe ang mga shoutout natin. Sa from Binuangan, Misamis Oriental, nanonood si Ma'am Say Noyans. At from Bicol State University of Agriculture, Pili Camarines Sur, si Pabes Claro. Yan, good morning sa inyo. Morning pa naman, wala pa tayong 12 o'clock. May isa pa dito, watching from Valencia City, Bukidnon. Ano yun? Lloros, Villafranca, good morning. Ito maganda. Sabi niya, si Maggie Silva, good morning po. Watching from Chaong, Quezon. ACP borrower since 2024. Proud na napapaikot ang perang pinahiram nyo sa akin. Wow! Malaking tulong sa tulad kong mahilig magpaikot ng pera sa negosyo. Uy, maganda siguro ma-interview natin si Ma'am Maggie Silva. Borrower pala natin siya. Success story yan. At siguro last shoutout na siguro, Ma'am Malin. Ito from Pampanga ito, Region 3. Magandang araw po, Miss Maricel Dulas. Good morning. And from Capiz, Miss Melda Borja. Yan, maraming salamat po sa inyong mga shout-out. Sige po. Yan. So, ang bilis ng oras, Carlo. Bilis. Dito na nagtatapos ang ating webinar. Dito po sa amin, sa ACPC, ang hangarin namin ay ma-ensure na ang bawat pautang na binibigay namin ng aming ahensya ay maging daan tungo sa mas maunlad at sustainable na kabuhayan ng ating mga farmers and fishers. Muli, maraming salamat sa pagsama ninyo dito sa ating webinar. Don't forget to like us on Facebook and share this episode. Yes, at tandaan niyo po, ang pag-utang parang pag-ibig yan. Kung hindi mo kayang panindigan, wag mo nang simulan. Dahil ang hindi marunong lumingon sa pinagkautangan ay hindi na makakaulit kailanman. Muli po, sa ngalan ng aming Executive Director, Ralen Verdadero, at ng aking co-host, si Ma'am Emeline Ginto, ako po si Carlo Oberquez. Ito po ang AgriCredit Talk at lagi po naming pinapaalala sa inyo na sa agrikultura,
may pag-asa. See you on our next episode. God bless po. K-A-Y-A, kayang-kaya natin to. K-A-Y-A, kabataan, kaya mo. Kinabukas ang gusto mo, kayang-kaya mong itayo. K-A-Y-A, K-A-Y-A, kaya, 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 kaya. Ibalik natin ang sigla sa agrikultura. Kabataan, gampan mo na dahil ikaw ang pag-asa. Pati mo ipon lang pangarap mo at adhika. Eto't simulan mo na, kabataan, mamuhunan ka. K-A-Y-A, kayang-kaya natin to. K-A-Y-A, kabataan, kaya mo. Kinabukas ang gusto mo, kayang-kaya mong itayo. K-A-Y-A, K-A-Y-A, kaya, 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 kaya. Di na problema ang puhunan dahil nariyan ang paraan. Bukas sa'yo ang pintuan ng ating pamahalaan. Huwag na itong pakawalan, huwag ka nang mag-alinlangan. Sigurado pang kabuhayan, ang Rebranut ang kasagutan. Wow, wow! K-A-Y-A, kayang-kaya natin to. K-A-Y-A, kabataan, kaya mo. Kinabukas ang gusto mo, kaya-kaya mong itayo. K-A-Y-A, 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 kayang-kaya natin to. K-A-Y-A, kabataan, kaya mo. Kinabukas ang gusto mo, kaya-kaya mong itayo. K-A-Y-A, K-A-Y, kaya, 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 kayang-kaya mo na. Sa kaya, kayang-kaya mo na. Sa kaya, kayang-kaya mo na. Sa kaya, kayang-kaya mo na.